Hello everyone, so ito yung nagawa kong um, remote control decoder gamit yung HT12D. Okay, tapos ito naman yung encoder gamit ang HT12D. So binili ko ito dun kay Sir Mario sa OLX. So tingnan natin kung paano ito gamitin. So, maganda rin kasi pwede natin itong gamitin for remote control applications. So, dagdag na lang tayo ng flip-flop para maayos natin yung flow ng data. So, para makontrol natin yung relay. Okay. So, ito yung receiver. Receiver, gamit yung HT. At ito naman yung transmitter, gamit yung HT12E. Okay. At ito naman yung 433 MHz transmitter. Okay. So, gumamit lang tayo ng mixing antenna kasi 1/4 wave lang. And ito naman yung 433 MHz receiver. So, ito yung cable. So, nag-match sila. So, kailangan lang ng supply ng mga at least 5 volts. And yung data, siya na nang bahala, extract, feeding to IC. So, dito naman, ito naman yung nag-transmit ng data ng IC. At ito naman yung simpleng switch. So, medyo gamit na kasi itong mga ginamit ko, kaya medyo may kalumaan na rin. Pero, gumagana pa siya. Okay. So, ang apat na tong switch ay may corresponding output dito sa decoder, sa HT12D. So, kapag na-press ko tong isang pin, okay, na-press ko, okay, makikita nyo yung green light. Oops, another, and another. Okay. So, medyo dikit-dikit lang sila mo. Pero, apat po ang output niyan. So, pwede natin itong gamitin for applications, mga wireless applications, or automation sa bahay. Ayan. Okay. Okay. Okay, so ito namang isang LED na nag-blink. Ito po ay indicator na valid yung transmission sa pagitan ng HT12D at ng HT12E. So, ito kasi yung ginamit ko ay mga lumang lang ito, lumang IC socket ng mga old processors ng DVD. So, itinanggal ko lang, kaya ito yung nagamit ko. Parehas din po yan. And nag-rewiring na ako. So, kapag nakita nyo siya nag-blink-blink, ibig sabihin po, yung transmission or yung data nito, yung na-transmit na data nito ay valid po. O kaya natatanggap ng itong decoder. Kaya po, kapag masyadong malayo na yung encoder natin sa makikita natin yan na namamatay, patay din yung LED. Pero kapag hindi, nag-blink siya or steady yung blink niya, mas malakas yung signal. Kaya mas maganda rin. Okay, kung mapapansin nyo, ulitin natin. Okay, para sa experiment test. Oops. Apat na pin. Press ko muna to. Okay. Three, third data, and 4. Okay, ayan, nakikita natin yung output. And at the same time, nandito pa yung
keypad or si switch 1, 2, 3, and 4. Kaya 4 na output po. Okay. Kaya rin ba rin mag-experiment kung paano nyo interface itong mga ganito. Pwede po ito sa Arduino, pwede rin po ito sa ibang mga microcontrollers, pero pwede rin po ito sa mga complementary metal oxide processor para makagawa kayo ng mga automations project and makagawa rin kayo ng mga iba pang mga projects na interesting. So, kung hindi po kasi masyado malinaw, pero ito po ay HT12D or decoder. At ito naman, yung isa natin ay HT12E. Okay, maraming salamat po sa panonood.